Magandang araw po mga kababayan. Mukhang consistent yung paniningil ni Karma sa mga taong sadyang makasalanan, sinungaling at yung nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Kahit hindi na natin sabihin na sila yung mga taong nagpakulong kay President Duterte, kasama yung mga ito sa mga group report, yung Quadcom na ito, kasama rin ito sa mga taong talagang nagdiin at gustong mapakulong si President Duterte at kasama rin po sila sa mga nag-fishing expedition para sa impeachment ni Vice President Sara. Yung mga nakarang araw mga kabayan, nabalitaan po natin na nabangga nga ang motor na sinasakyan nitong si Congressman Pimentel and now is Gobernador Pimentel. At ngayon ay humihingi daw po ng pagdarasal ang kanyang pamilya sa sambayan ng Pilipino dahil sa kanyang masamang sinapit. At kung totoo ito mga kababayan, wala pa tayong nakuhang confirm na informasyon kung talagang sinasabi kasi na puputulin daw yung kanyang paa. So kung totoo ito, masama man magsabi ng hindi maganda sa kapwa natin, pero palagay ko ito ay karma na rin sa mga kasamaan na pinagagawa nila at pagtatraidor po nila sa sambayan ng Pilipino dahil po sa kanilang kasinungalingan, dahil po sa kanilang ginagawang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nauna na nga po si Akop, mantakin nyo mga kababayan natin ha. Nagalit ang pamilya ni Akop dahil namatay na nga daw. Bakit marami pa yung nagsasabi ng hindi magagandang salita? Sa totoo lang hindi kasi maiwasan yan mga kababayan. Dahil nung nabuhay siya, masama naman kasi ang kanyang itinanim. So kung ano yung itinanim, lalong-lalo na nakikita ng taong bayan, hindi mo sila madinlang, hindi mo sila magago dahil alam na nga ang katotohanan dahil sa social media, malamang pagka namatay ka, yun talaga yung aanihin mo. Imbis na makikiramay sa'yo, matutuwa pa. Mukhang ganito ngayon ang nangyayari dito kay Pimentel. Maraming tao ngayon na natutuwa sa kanyang kinalalagyan o yung nangyari sa kanya. At ang sabi pa nga ng iba, dapat natuluyan na lang. So ito yung sinasabi natin na yung mga taong nandyan ngayon sa gobyerno na mga magnanakaw na nakinabang sa bilyon-bilyon na nakaw at tumanggap ng delivery ng mali-malitang pera. Alam nyo, hindi talaga kayo makakakuha ng pagdarasal o hindi kayo makatanggap ng magandang salita galing sa taong bayan dahil sa inyong ginagawang pagpapahirap sa bansa natin. Kaya, I don't know, no? Sana mali yun. Kasi ako, ayaw ko talagang magsabi ng hindi maganda sa kapwa ko kung pwede lang. Pero ika nga, si Karma na po yung bahala. Kung totoo yun na talagang mapuputulan siya ng paa, nagbabayad na siya ng kanyang utang kay Karma. At si Karma kasi is, kaalyado yan ng sambayan ng Pilipino. And sabi nga natin, marami pa dyan, marami pa sila na palagay ko is kailangan pa singilin ni Karma at kailangan pang matupad ni Karma yung wish ni Miss Cara David na mamatay na yung mga korap. So sa usaping korupsyon, sa usaping karma, ito mga kababayan po natin mukhang kinarma din. Kasi yung mga sumasanib sa mga grupo mga kaliwa, ito yung mga lakas makaantay Duterte, lakas makapanira at kasama po ito sa mga nanawagan na i-impeach si Vice President Sara. Isang miyembro ng allegedly NPA ang naaresto sa San Jose, Mindoro. At ngayon nananawagan po ang kanyang mga kalyado, nananawagan po ang miyembro ng Kabataan Party List at ang miyembro ng Samasa PUP na ito po ay palayain. At ang kanilang palusot, ito daw po ay nagkakandak lamang ng research. Alam niyo mga kababayan po natin, ito yung kanilang madalas na palusot. Nagkakandak ng research, pero sa totoo lang, iba naman talaga ang kanilang ginagawa. Kaya galit na galit po sila at gusto nila malaman kung sino po si Mary Grace Piatos. Kasi yan ang nagbigay ng impormasyon kung sino po yung mga talagang nasa likod ng mga nagre-recruit na mga kabataan na ngayon ay nasa gobyerno. Lalong-lalo na po, no? Itong mga party list na naka-align sa mga kaliwa. Di ba? So, palike naman ang video ito, mga kababayan, at gaya ng sabi ko, is mukhang ito ay nasama sa karma. Kaya gusto nilang ma-impeach si BP Sara dahil ang gusto rin ni BP Sara ay mabigyan ng tamang kaalaman, tamang aral
yung mga kabataan na huwag magpalinlang sa mga grupong komunista, mga makakaliwa, na kunwari, napakaganda na ang kanilang pakay. Lumalaban sa korupsyon hanggang madala ka sa maling ideolohiya. Kasi kung talagang lumalaban ka sa korupsyon, dapat sa korupsyon lang. Huwag ka na umakyat sa bundok para makikipaglaban sa mga opisya, sa mga military or kapulisan natin. Kasi yung mga yan, hindi naman yan sila yung nagnakaw eh. Yung mga nagnakaw, yung mga politiko. Diba? Nalinlang po ng mga grupong makakaliwa. Siyempre, yung nandyan sa House of Representatives. Mga kababayan, ito yung mga gusto ma-rescue ni Vice President Sara. Ang gusto niya matulungan na sana ay hindi po malaso ng kaisipan, hindi ma-recruit ng mga grupo makakaliwa. Kasi mantakin mo, sayang po ang kinabukasan. Ika nga, yung kabataan ay pag-asa ng bayan, pero ang kabataan ngayon na umaakyat ng bundok, ang kalaban ng bayan. Mga tinuturing sila na salot sa lipunan. Mantakin mo, nakapatay pa siguro ito. Kasi kasama po siya sa kakasuhan ng murder. Cum laude po, mga kababayan. Ang swerte nito, kasi buhay. Kasi yung mga nakaraan na nakikipag-inkwentro sa mga militar po, eh hindi talaga nakasurvive. Talagang namatay. Kagaya nito, ang pangalan nito is si Jerlen Doidora. O siya po talaga ay namatay. Kaya nga galit na galit yung nanay eh. At ang gusto ng nanay, ipapanagutin yung congressman ng Kabataan Party List. Dahil yang si Jerlyn pala na namatay last January, ayan, January 9, 2026, siya po ay miyembro ng Kabataan Party List. Kasi ang gagawin nila dyan, for example, may mahuli, no, may makulong, may maaresto, ang sasabihin nila, manawagan lang sila na palayain. O i-release, palayain, tapos manawagan po sila sa human rights dahil may paglabag daw yung mga militar natin sa ginawang inkwentro. At pinapalabas nila kasi na humanitarian mission yung mga kabataan na nandun sa kabundukan. Humanitarian ba na huling-huli na nga na nakikipagbakbakan, may mga hawak ng baril. So humanitarian ba yan? So ngayon, sabi nga ng ilang mga nanay na yung mga anak nila ina-recruit at may mga namatay, kagaya nitong si Jerlen, gusto nilang kasuhan itong si Kulot. Anyway, mga kababayan po natin hindi ko lang alam kung matabla ng kaso yung mga ito dahil dinideny naman po nila. Pero marami na po yung nagbabalik loob at naglalantad sa mga tunay ng pagkatao ito, ng pagkatao ng mga to. Diba? Si Franz Castro nga nakasuhan ng kidnapping and hindi lang basta-basta kaso. Kundi talagang certified kidnapper yung naging kaso niya. At marami pang iba. Kagaya si Raul Manuel, kasama rin po yan sa pinangalanan ng mga nagbalik loob na mga miyembro ng kanilang grupo, Kabataan Party List at marami pang iba. So hopefully, matablan po sila. Ngayon, maintindihan po natin kung bakit galit na galit po sila kay BP Sara. Alam na natin. Kasi ang isang lugar sa Davao na talagang pugad ng mga NPA noon ay naging malinis. Naging free insurgency na nga. No, free insurgency na yung isang lugar sa Davao nung pag-upo ni BP Sara. At yung mga nagbalik loob ay tinulungan ng gobyerno. Kaya ayaw nila kay BP Sara, ulitin ko lang, kasi nga po, ang kanilang mga recruit ay posibleng magbago at magbalik loob. Kaya gustong-gusto nila ma-impeach si BP Sara. At galit na galit din sila kay Mary Grace Piatos. Kasi malaki ang posibilidad na si Mary Grace Piatos ay kasamahan nila na kumanta kung sino yung mga nagre-recruit, sino yung mga miyembro nila na nasa gobyerno ngayon. Mantaki mo, pinapasahuran ng gobyerno yan. So, anyway, sana matablan po yung mga taong ito. Sana matablan po itong miyembro ng Kabataan Party List dito sa reklamo na i-file ng magulang nitong si Jerlen Doidora. Last January pa ito. And now, yung bagong na-aresto, nanawagan po sila na ito po ay i-release. So, tingnan natin. Kasi sa ngayon, mukhang malakas po sila sa gobyerno eh. And hopefully, hindi na ito hayaan na makabalik pa muli sa bundok. No? Kasi sayang, dapat ma-encourage ito ng gobyerno na magbalik loob at magsalita kung sino yung kanyang recruiter. Good news po para sa atin lahat na nagmamahal kay Tatay Tikong. Nakausap na mismo ni Senator Marcolita si Shunichi Fujiki, yung Japanese
human rights advocates na siya rin pong nagsalita sa United Nations at nananawagan na magkaroon ng interim release or mailabas na si President Duterte sa detention facility. So, ayon dito sa balita, sinasabi yung pinag-uusapan ni Senator Marcolita at ni Pujiki ay patungkol po sa pagpapalabas kay Tatay Digong at kung ano po yung mga hakbang na gagawin po nila para matulungan po nila si Tatay Digong at maparating po sa buong gobyerno ng Japan yung kalagayan ni President Duterte at ano talaga yung buong nangyari kung bakit siya pinakulong. So of course, may mga balita, pero iba pa rin kung may magsasalita kagaya ni Senator Marcolita. Kaya dito po sa kanilang napag-usapan, abay parang sinusulong po nila na magsasalita po si Senator Marcolita sa Japanese Parliament. So 40 to 50 yung members nito para ipaliwanag po ni Senator Marcolita yung patungkol sa nangyari po kay President Duterte. So bakit nasabi nating good news po ito? Kasi napaka-importante na talagang well-oriented po yung ibang bansa, lalong-lalo na kagaya nito, may isang human rights advocates na isang Japanese na handang tumulong na mapauwi si Tatay Digong. At of course, may access din po siya sa United Nations. At alam po natin, na yung United Nations, mayroon din po silang kapangyarihan na pwedeng kausapin ang ICC na maiparelease, matulungang mai-release itong si Tatay Digong. Sapagkat sabi nga natin, 81 years old na po yung ating Tatay Digong, yung dating President Rodrigo Roa Duterte, at bilang isang senior citizen at sa edad niya na mahigit 80 na, kailangan niya na talaga may uwi sa ating bansa. Kaya malaking tulong po ang hakbang na ito na ginawa ng Filipino community sa Japan. Malaking tulong po ito. Malaking bagay ang ginagawa ng isang Japanese human rights advocates at of course yung mag-ama na Marcolita. So maraming salamat sa mag-ama Marcolita. Maraming salamat sa mga Filipino community sa Japan na nag-connect kay Pujiki at the same time kay Senator Marcolita at kay Congressman Marcolita. So sana mas mapaaga, mas matulungan agad ito, makatulong agad sila, no? And of course, inaantay din natin yung magiging desisyon ng ICC doon sa nangyaring confirmation ng mga kaso laban kay President Duterte. At ngayon, inaantay din po natin yung resulta naman, yung komento naman ng Supreme Court sa ginawa po natin na petition, yung Tay Kami Naman signature campaign. So maraming desisyon na inaantay natin ngayon at hopefully ito lahat ay magkaroon na ng resulta at tayo naman ay nanalangin na magiging pabor sa kay President Duterte ang maging desisyon lahat. So marami pa tayong update, marami pa tayong pag-uusapan at huwag kalimutan i-like, i-share po at pasubscribe na rin sa iba't ibang social media platform natin. Maraming salamat po at God bless mga kabayan.